Hello mga idol! Welcome back sa ating channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na po ang panibago nating episode para kay Lu Sheng. Dahil sa malakas na pagsabog na naganap sa gitna ng mundong kasalukuyang inaapakan ni Lu Sheng at Delos, kapwa sila napahinto at tuluyang nawala ang kanilang killing intent. Maging si Delos, na kanina lamang ay punong-puno ng matinding pagnanais na makipaglaban sa ating bida, ay nawala ng interes sa kanilang laban. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa pinagmulan ng kakaibang pagsabog na iyon. Patuloy na sinuri ng dalawa ang direksyon kung saan nagmula ang pagsabog at napagtanto nilang nagmula ito sa mismong puso ng Heavenly Serpent Galaxy. Ibig sabihin, nasa pinakasentro ng lugar na ito ang pinagmulan ng kakaibang pangyayari. Gamit ang kanyang mga mata at kakayahang makaramdam ng spatial fluctuations dahil sa kanyang mastery sa law of space, maingat na sinundan ni Lu Sheng ang pagbabago sa enerhiya. Doon niya nakita na biglang bumagsak at nag-collapse ang void sa sentro, dahilan upang mabuo ang isang napakalaking deep blue void. Lalo pang naging seryoso si Lu Sheng nang mapagtanto niyang tila konektado ang napakalaking void na ito sa isang portal na nilikha gamit ang law of space. Gayunpaman, kahit gamit ang kanyang kakayahan, hindi niya matukoy kung gaano talaga ito kalawak. Habang sinusuri niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang pamilyar na presensya. Ang pakiramdam na yun ay halos kapareho ng naranasan niya noong una siyang pumasok sa isang abyssal rift space sa kanyang orihinal na mundo, kung saan niya nakalaban ng Lord of Abyss. Habang patuloy na sinusuri ni Lu Sheng at Delos ang napakalaking void, unti-unti namang nagsidatingan ang iba pang mga martial artist matapos maramdaman ang napakalaking energy fluctuation. Hindi rin nila alam kung saan nagmula ang void o kung ano ang tunay na layunin nito. Napansin ni Lu Sheng na karamihan sa mga bagong dating ay mga batang martial artist na may pambihirang talento at itinuturing na mga prodigy. Malamang ay nagpunta ang mga ito rito matapos maramdaman ang matinding commotion at ang paglitaw ng kakaibang gate. Napansin din ni Lu Sheng na hindi lamang ang mga martial artist na kanina pa nanunood ang dumating. Marami pang ibang makapangyarihang martial artist ang lumitaw na hindi pa niya nakikita. Dahil dito, napagtanto niyang maaaring bahagi ang pangyayaring ito ng isang pagsubok na inihanda ng akademya bago pa man sila tuluyang makapasok dito. Samantala, sa itaas ay nakita ni Lu Sheng ang pagdating ng grupo ni Bonesword. Maging sila ay halatang nagulat sa nangyari, lalo na dahil hindi nila inaasahang magkakaroon ng isang abyssal rift sa mismong gitna ng Heavenly Serpent Galaxy. Unti-unti nilang napagtanto na maaaring ito ang simula ng isang espesyal na pagsasanay o pagsusulit na inihanda ng akademya para sa mga kandidato. Biglang nagsalita ang elder na naroon at sinabi na mukhang kumpleto na ang mga kandidatong kinakailangan para sa pagsusulit. Nang marinig ito ni Lu Sheng, tumingin siya sa itaas at muling nakita ang elder na kanina pa namamagitan sa kanya at kay Delos. Kasama nito ang iba pang mga elder na nagtataglay ng napakalalakas na aura. Sa puntong yun ay naging malinaw na malaki ang posibilidad na sila mismo ang lumikha ng abyssal rift upang magsilbing lugar ng pagsusulit para sa mga martial artist. Isang elder ang agad na nagpaliwanag ng mga panuntunan. Ang mga martial artist na 500 taon pababa ang edad at nasa level 12 pataas ay maaaring pumasok sa loob ng gate upang lumahok sa selection. Bago sila tuluyang makapasok sa Heavenly Academy space, kinakailangan muna nilang pagdaanan ang pagsusulit na ito. Ang sinumang makapasa sa selection ay mananatiling kwalipikado at magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Heavenly Academy space. Hinimok ng mga elder ang lahat ng kandidato na gamitin ang kanilang buong kakayahan upang mapagtagumpayan ang pagsusulit. Sumang-ayon dito ang Great Elder at idineklara na, ngayong alam na ng lahat ang kanilang gagawin, maaari nang magsimula ang Heavenly Academy selection. Ang lugar na ito ang magsisilbing unang hakbang para sa mga martial artist na nagnanais na marating ang mas mataas na estado at makamit ang higit na kapangyarihan. Nagulat si Lu Sheng nang tuluyang maunawaan ang sitwasyon. Kinakailangan nilang pumasok sa gate, at ang sinumang hindi makapasa sa pagsusulit ay agad na matatanggal bago pa man magkaroon ng pagkakataong makapasok sa Heavenly Academy. Gayunpaman, may isang bagay na hindi nagustuhan ni Lu Sheng. Hindi ipinaliwanag ng mga elder kung ano mismo ang magiging format ng selection o kung ano ang naghihintay sa loob ng gate. Ang tanging sinabi lamang nila ay maaari nang pumasok ang mga kwalipikadong martial artist. Dahil dito, nag-alinlangan muna si Lu Sheng. Nais niyang malaman ang tunay na format ng pagsusulit bago basta-bastang pumasok sa hindi niya kilalang lugar.
Ngunit agad namang nagsalita si Delos at tinawag na duwag ang sinumang mag-aatubiling samantalahin ang pagkakataong ito. Naglakad siya patungo sa unahan at bago tuluyang makarating sa void ay huminto sa harapan ni Lu Sheng. Sinabi ni Delos na hihintayin niya roon si Lu Sheng. Kung hindi ito susunod, wala siyang magagawa kundi tanggapin na isa itong duwag. Muli niyang hinamon ng ating bida na huwag matakot at pumasok sa loob ng gate. Sa isip ni Lu Sheng, malinaw na nais pa rin siyang labanan ni Delos. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay tila mas nanaig ang pagnanais nitong makapasa sa seleksyon kaysa sa kanilang personal na alitan. Agad na tumalon si Delos patungo sa malaking gate at hinamon ng lahat ng may sapat na tiwala sa sarili na pumasok din. Para sa kanya, isa itong pagkakataon upang makaharap ang iba pang mga martial artist na nagtataglay ng pambihirang talento. Pagkapasok niya sa gate, bigla siyang nawala sa paningin ng lahat. Hindi nagtagal ay nagulat ang mga martial artist nang lumitaw ang pangalan ni Delos sa isang napakalaking screen na nakalutang sa kalangitan. Karamihan sa mga bagong dating ay hindi nasaksihan ang naunang laban ni Lu Sheng at Delos, kaya mataas pa rin ang tingin nila sa kakayahan ni Delos. Sa ranking board na lumitaw sa screen ay malinaw na ipinakita ang kanyang pangalan at ang kasalukuyang progreso ng kanyang pagsusulit. Doon na pagtanto ni Lu Sheng ang tunay na format ng selection. Ang pagsusulit ay isang ranking-based selection, kung saan ang performance ng bawat kalahok ay sinusubaybayan at ipinapakita sa ranking board. Dahil pamilyar si Lu Sheng sa ganitong sistema, mas madali niyang naunawaan ang mekanismo ng pagsusulit. Napagtanto niyang ang ranking ay tiyak na may malaking epekto sa magiging resulta ng selection at maaaring maging pangunahing batayan kung sino ang magiging kwalipikadong makapasok sa Heavenly Academy space. Habang sinusuri ni Lu Sheng ang posibleng format ng selection, nagkaroon na rin ng lakas ng loob ang ilan sa mga prodigy martial artist na sundan si Delos sa loob ng gate. Dahil mga bagong dating lamang ang karamihan sa kanila, hindi nila alam ang balita tungkol sa pagkatalo ni Delos kay Lu Sheng. Kaya naman mataas pa rin ang tingin nila rito at masaya silang makita na nauna itong pumasok sa gate. Para sa kanila, kinakailangan din nilang sumunod sa yapak ng number 1 genius ng kanilang Heavenly Circle at Galaxy. Alam nilang nagtataglay si Delos ng Supreme Bloodline na higit na makapangyarihan kaysa sa kanilang lahat, kaya naniniwala silang malaki ang kanilang pagkakataong makapasa kung susundan nila ang kanyang halimbawa. Ang hindi nila alam ay natalo na pala si Delos sa kamay ni Lu Sheng, at ang taong tumalo sa kanilang iniidolo ay siya ring taong kasalukuyang nasa harapan nila. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip ang mga martial artist at isa-isa silang pumasok sa gate, umaasang makakakuha rin ng pagkakataong makapasok sa Heavenly Academy. Naputol ang malalim na pag-iisip ni Lu Sheng nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Aonong. Agad niya itong nilingan at nakita niyang papalapit ito kasama si Zhou. Magalang siyang binati ni Aonong dahil kanina pa nila hindi nakikita si Lu Sheng, lalo na matapos nitong makipaglaban kay Delos. Pagkatapos ay maingat nitong tinanong kung maaari bang magsama silang lahat sa pagpasok sa gate. Nahihiya rin niyang ipinaalala na alam niyang higit na mataas ang antas ni Lu Sheng kaysa sa kanila, ngunit nais pa rin nilang makasama siya dahil alam nilang napakalakas nito. Hindi lamang nila tiyak kung papayag ba ang ating bida. Agad namang pumayag si Lu Sheng at sinabi niyang maaari silang sumama sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang pananaw ay malamang na hindi rin sila magtatagal na magkakasama sa loob dahil magkakaiba ang mga pintuang papasukan ng bawat martial artist. Dahil dito, wala siyang nakikitang problema kung sabay-sabay silang pumasok. Nang marinig yun ni Aonong, nahihiya nitong sinabi kay Lu Sheng na huwag siyang mag-alala dahil hindi sila magiging sagabal sa kanyang gagawin. Inakala ni Aonong na ang tinutukoy ni Lu Sheng ay ang posibilidad na ayaw nitong makipagtulungan sa kanila. Agad namang nilinaw ni Lu Sheng na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, wala na siyang panahon upang ipaliwanag na ang gate ay naglalaman ng iba't ibang uri ng portal na maghihiwalay sa bawat martial artist at magdadala sa kanila sa magkakaibang lugar. Sa katunayan, ang selection ay isang one-on-one na pagsusulit kung saan magkakaroon ng sariling hamon ang bawat kalahok. Kaya sa halip na mag-aksaya pa ng oras, sinabihan na lamang niya sina Aonong at Zhou na pumasok na sila sa loob. Agad namang pumasok ang tatlo sa gate. Hindi nila alam na, tulad ng sinabi ni Lu Sheng, magkakaiba ang destinasyong pupuntahan ng bawat martial artist. Ang bawat daan ay humahantong sa ibang space at ibang uri ng pagsusulit. Dahil dito, sandali lamang silang magkakasama bago tuluyang magkahiwalay ang kanilang mga landas. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Lu Sheng sa isang magulong space na puno ng kakaibang aura.
Sa paligid ay makikita ang napakaraming wasak na gusali at mga bakas ng matinding labanan. Agad siyang nagtaka kung saan siya dinala ng portal. Gaya ng kanyang inaasahan, wala na sa kanyang tabi sina Aonung at Zhou. Doon niya tuluyang nakumpirma na ang bawat pintuan ay talagang nagdadala sa mga kalahok sa magkakaibang lugar. Bigla namang napatigil si Lusheng nang maramdaman niya ang isang napakalakas na aura na nagmula sa kalangitan. Isang matinding liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, at mula rito ay lumitaw ang isang lalaki. Agad na napagtanto ni Lusheng na nasa martial god realm ang antas ng taong ito. Malugod nitong sinalubong ang ating bida at ipinahayag na nakarating na siya sa unang stage ng Heavenly Academy Selection. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Chi, isa sa mga examiner na nakatalaga sa lugar na iyon. Ang kanyang tungkulin ay suriin ang kakayahan ng bawat kalahok at tukuyin kung sapat ang kanilang lakas upang makapasa sa selection. Naging seryoso si Lusheng at tinanong si Chi kung ano ang susunod niyang kailangang gawin. Para sa kanya, isa lamang itong pagsusulit na nais niyang matapos agad. Higit sa lahat, nais niyang makita kung gaano nakalaki ang kanyang naging pag-unlad at kung hanggang saan niya kayang gamitin ang kanyang bagong nabuong kapangyarihan. Inilagay ni Chi ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at magalang na ipinaliwanag ang panuntunan. Ang kailangan lamang gawin ni Lusheng ay talunin siya upang makapasa sa unang pagsusulit. Nang marinig ito, tuluyang nawala ang dating carefree na ekspresyon ng ating bida at naging seryoso siya. Sinabi niyang nauunawaan na niya ang kanyang kailangang gawin at tinanong kung maaari na ba silang magsimula. Sumang-ayon si Chi at sinabi niyang maaari nang umatake si Lusheng anumang oras. Wala rin umanong restriction sa paraan ng pakikipaglaban. Maaari itong gumamit ng sandata o anumang teknik na nais nito. Nang marinig yun ni Lusheng, sinabi niyang hindi na niya kailangan ng anumang sandata. Isang galaw lamang ang gagamitin niya upang tapusin ang pagsusulit, at naniniwala siyang sapat na yun upang talunin ang examiner. Nagulat si Chi sa narinig at hindi niya agad naunawaan ang ibig sabihin ni Lusheng. Para sa kanya, tila minamaliit ng batang ito ang kanyang kakayahan, lalo na't sinabi nitong kaya siyang talunin gamit lamang ang isang atake. Ngunit bago pa man niya mapag-isipan ng husto ang sinabi ng ating bida, bigla niyang naramdaman ang napakalakas na aura na nagsimulang kumawala mula sa katawan ni Lusheng. Isang brilliant aura ang biglang sumabog mula sa katawan ng ating bida, at maging si Chi ay hindi pa nakakita ng ganoon kalakas na presensya sa buong buhay niya. Ang tindi ng liwanag at enerhiyang inilabas ni Lusheng ay tila kayang tapatan ang pagsabog ng daan-daang supernova ng sabay-sabay. Sa sobrang lakas ng pressure, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Chi. Agad siyang naghanda at mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata habang unti-unting lumalabas ang pawis sa kanyang mukha. Sa pagkakataong yun, napagtanto niyang hindi ordinaryong atake ang inihahanda ng batang kaharap niya. Hindi na nag-atubili si Lusheng. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ng napakalakas na atake patungo kay Chi. Para sa kanya, magiging napakadali lamang ng unang pagsusulit dahil mayroon siyang kakayahang makipaglaban maging sa mga martial god. Sa sandaling tumama ang kanyang atake, isang napakalaking pagsabog ang agad na naganap. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na impact at yumanig ang buong paligid, isang pangyayaring hindi kailanman inaasahan ni Chi. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawala ang napakatinding liwanag at aura. Sa gitna ng naglalahong enerhiya ay makikita ang takot at pagkabigla sa mukha ni Chi. Doon niya napagtanto na ang kanyang kaharap ay hindi isang ordinaryong martial artist. Kung direktang tumama sa kanyang katawan ang ataking yon, malamang ay hindi na siya nakaligtas. Mas lalong nagulat si Chi nang makita niyang tuluyang nabasag ang kanyang sandata dahil sa lakas ng isang atake ni Lusheng. Matapos nito ay mahinahong tinanong ni Lusheng si Chi kung pumasa ba siya sa pagsusulit. Ngunit hindi agad nakasagot ang examiner dahil hindi pa rin niya lubos na maproseso ang nangyari. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap siya ng isang baguhang martial god na hindi lamang katumbas ng kanyang lakas, kundi higit pa rito. Ang kapangyarihang ipinakita ni Lusheng ay tila nasa antas na kayang tapatan maging ang isang peak martial god. Sa huli, wala nang ibang pagpipilian si Chi kundi ideklarang nakapasa si Lusheng. Sinabi niyang maaari na itong magpatuloy sa ikalawang stage ng Heavenly Academy Selection. Aminado rin siyang sa lahat ng kandidatong nasuri niya, ngayon lamang siya nakakita ng isang henyo na may ganitong antas ng kapangyarihan. Nang marinig ito ni Lusheng, lalo siyang naging seryoso. Para sa kanya, hindi pa niya tunay na nasusubukan ang buong lawak ng kanyang kapangyarihan.
Ang laban kay Chi ay nagsilbi lamang na panimulang pagsubok, kaya umaasa siyang sa susunod na stage ay makakaharap siya ng mas malakas na kalaban at magkakaroon ng pagkakataong gamitin ang mas mataas na hangganan ng kanyang kapangyarihan.